Okay, so today is Father's Day. Meron po tayong special preaching prepared for our fathers. But it doesn't mean na ang salita na ito ay para sa kanila lamang. So ito po ay para sa lahat, no, ng nandito. Ikaw man ay father or not. So for those who are single, we can also consider this as an encouragement, a challenge, or pwede nating sabihin na maging guide, no? If you're a single man, on how you can pray to become a good father sometime in the future. If you're a single lady, you can also use this as a guide in praying and choosing the right person to be with. Pwede maging father ng inyong mga future children. So pinamagatan po natin ang ating preaching sa hapon na ito, simply, a good father. A good father. Kaya ang text po natin ay Proverbs chapter 20, verse 7. Proverbs chapter 20, verse 7. Ganito pong sinasabi sa ang Biblia. Ang taong matuwid na lumalakad sa katapatan niya, mapapalad ang kanyang mga anak na sumusunod sa kanya. Ito po ang salita ng Panginoon. Paano natin malalaman na ang isang ama ay mabuti? Paano natin masasabi na ang iyong ama ay isang mabuting ama? Dapat ba tayong magtanong sa mga asawang babae para ilarawan sa atin kung anong ibig sabihin ng isang mabuting ama? Pwede ba nating tanungin ang mga anak para ipakilala sa atin ang isang mabuting ama? O baka naman pwede natin tanungin mismo ang mga ama para sabihin sa atin kung anong ibig sabihin ng isang mabuting ama. Ngayon, pag tinanong natin itong mga tao na ito, meron silang masasabi, meron silang maiko-comment, and as far as these people are concerned, they can tell us, they can describe to us their ideal father. Okay, meron silang sariling criteria, meron silang sariling characteristic. This is a good father for me. So pwede lang sabihin honestly what they think and feel a good father should be. Ano? So hindi tayo magrereklamo diyan, no? Kapag tinanong natin ang asawa, ang mga anak or ang mga ama mismo, kung anong ibig sabihin ng pagiging mabuting ama. They can only share with us what they think, what they feel, na ito ang ibig sabihin ng isang mabuting ama. However, descriptions or definitions of a good father from other people can be very subjective. No? Siyempre, iba-iba yung mga background natin, iba-iba yung mga personality natin, iba-iba yung ugali ng ating mga father sa ating mga tahanan. So some may not like their father so much, no? Some may hate their fathers. May iba naman talagang mahal na mahal nila yung kanilang ama. So it will really depend on their background, on their situation. At yun yung mag-i-influence sa kanilang definition of what a good father should be. Kung gusto natin talaga malaman kung anong ibig sabihin ng good father, we need to consult the best objective source. And what is that? The Word of God. The Word of God. Tanungin natin ang salita ng Diyos kung ano nga bang ibig sabihin ng isang mabuting ama. So gustong i-summarize yung ating pag-aaral about a good father this afternoon this way. A father whose legacy is good leaves behind children who are also good. Ulitin natin. A father whose legacy is good leaves behind children who are also good. So isang ama na mag-iiwan, no, ng isang legacy na mabuti, mag-iiwan din ng mga anak na mabuti. Okay? So dalawang bagay po yung gusto nating pag-usapan, but let's start with the first point. Let's talk about the legacy of a good father. The legacy of a good father. Ang text po natin ngayong hapon ay hindi po nagtuturo sa atin kung ano ang ibig sabihin ng isang perpektong ama. Okay? Gusto ko i-clarify yan.
Hindi po tayo tinuturuan ng salita ng Diyos, lalo na itong talata na ito, kung anong ibig sabihin ng isang perpektong ama. Ang totoo, hindi natin kailangan ng isa pang perpektong ama sapagkat kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, meron ka ng perpektong ama. Ang ama natin na nasa langit. Kung ikaw ay alagad ng ating Panginoong Hesukristo, kung ikaw ay may kaugnayan sa ating Panginoong Hesukristo, ang ama na nasa langit ang ating perpektong ama. Hindi na natin kailangan maghanap ng perpektong ama. Siya lang ang perpektong ama. Pero ang talatang ito, ang isang talata na ito sa Proverbs, describes to us what a good father is. Ano ang isang mabuting ama? Okay, ano ang isang mabuting ama? So what is a good father? So I would like to answer this question in two ways. Number one, a good father is a righteous man. A good father is a righteous man. Okay, ang text na ito, Proverbs chapter 20 verse 7, and I believe any other text from the Bible will describe and teach to us what a good father is. And he must be a righteous man. Yung original na word na ginamit dito for the word righteous can also be translated just or blameless. Matuwid o walang kapintasan. Okay, so yan yung mga translation na pwede para sa salitang ginamit dito na righteous. However, we need to clarify that the author is not telling us here that we need to look for a man to become a father who is sinless. No, hindi tayo naghahanap ng isang lalaki, kung ikaw ay single na babae, hindi ka naghahanap ng isang lalaking mapapangasawa na soon magiging ama ng iyong mga anak na perpekto. Kung ikaw ay isang lalaki, hindi mo hinahangad na maging isang perpektong ama. Okay, siguro may mga tao na gano'n ang gusto eh. They want to become an ideal or a perfect father for their children. Wala namang masama doon. But it can only be a dream. It can only be an ideal. Kung ang salitang righteous dito, ang ibig sabihin ay sinless, eh walang kahulugan itong talata na ito para sa atin sa panahon na ito. At sa kahit na namang panahon, marahil. Why? Because if this word means sinless, then no one can qualify. Eh walang magiging perfect father. O walang magiging sinless father. No? Kasi wala naman talagang sinless. Meron lamang po kung isang alam na lalaki na nabuhay sa mundo na ito na walang kasalanan. At siya ay ang Panginoong Hesukristo. At maliban sa ating Panginoong Hesukristo, wala nang ibang tao o lalaki na nabuhay sa ibabaw ng mundo na walang kasalanan. Siya lang. Hindi siya magiging tagapagligtas ng mga makasalanan kung hindi totoong siya'y walang kasalanan. Now, kung hindi ito ang ibig sabihin ng salitang righteous, anong ibig sabihin? I believe that the word righteous used in this verse refers to the moral character of a man. Ibig sabihin ng pinag-uusapan natin doon yung kanilang moralidad, no? Yung kanilang pagkatao, yung paraan ng kanilang pamumuhay. At pag pinag-uusapan natin ang moralidad ng sino mang tao sa mundo, we cannot bypass the law of God. We cannot bypass the law of God. Ibig sabihin, when we talk about morality and humanity, we will always consider the Word of God and the commands of God, the law of God. Our morality can only be measured by God's law. Okay, hindi po pwedeng sukatin ng lipunan ang moralidad ng isang tao. Ganyan ang ginagawa ng mundo ngayon, sila ang nagdidikta sa moralidad ng tao. No? Ito ay tama, ito ay hindi tama, ito ay nararapat, ito ay hindi nararapat. Yung mga mali, ginagawang tama, yung mga tama, ginagawang mali. O, bakit? Sapagkat tao ang nagpupumilit na magdikta ng moralidad ng tao. Only God's law can dictate and even measure the morality of humanity. So, a righteous man is one who loves the law of God and tries to obey it as consistently as he could.
Yung tinutukoy po na matuwid na tao, matuwid na lalaki, ay siyang umiibig sa batas ng Diyos. At pinipilit niya itong sundin sa abot ng kanyang makakaya. Now, we need to accept and realize that kahit na gaano katindi ang pag-ibig ng isang tao sa batas ng Diyos, he cannot obey it perfectly. Now, he cannot obey it perfectly or he cannot obey it flawlessly, but he can obey it faithfully. No? So, hindi man matutupad ng isang tao ang lahat ng sinasabi ng batas ng Diyos, pero pwede siyang maging tapat sa salita ng Diyos. Pwede siyang maging tapat sa batas ng Diyos. Also, hindi lang yon, hindi lang po pinag-uusapan dito yung pagiging matapat at mapagmahal ng isang lalaki sa kautusan ng Diyos. Pinag-uusapan din dito yung paraan ng pamumuhay na meron ng taong ito. So, hindi lamang po dinidiktahan ng batas ng Diyos ang ating pamumuhay, dinidiktahan din pala ng batas ng Diyos yung buhay na ito na may kinalaman sa ibang tao. Our relationship with other people, the way we live in relation to other people. Meaning, this love for God's law governs his relationship with the people around him. Pangkaraniwan, ang ating understanding about the law of God is, I will personally obey it. Ako at ang batas ng Diyos. Susundin ko ang batas ng Diyos. Susundin ko ang utos ng Diyos. Palaging ganun ang nakikita nating interaction with the Word and the law of God. Pero dito po, yung salita ng ginamit dito na matuwid na tao, it also covers how the law of God governs our relationship with other people. Yung palang batas ng Diyos, yung law of God, dapat pala dinidiktahan din tayo sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ano ibig sabihin? Papaano ito nagagawa ng isang matuwid na tao? Ang isang matuwid na tao, patas siya sa kanyang trato sa kanyang kapwa. So kung ikaw ay umiibig sa batas ng Diyos, alam mo ng batas ng Diyos ay patas sa lahat. So ikaw, ang iyong pakikitungo o yung treatment sa kapwa mo, patas din. Na wala kang kinikilingan, na walang hinihigitan, na walang inaargabyado. So as a righteous man, you are treating everyone equally. Balanse din ang iyong pananaw sa sitwasyon. No? Hindi ka bias. Ang isang righteous man is a balanced person. No? He considers both sides. No? Hindi lang sa isang panig ka maniniwala, kundi pakikinggan mo ang bawat panig at titimbangin mo bago ka magpasya. So that's being balanced. That is also governed by our love for the law of God. Also, he judges according to what is right. No? Kung ikinibig mo ang batas ng Diyos, kapag ka meron kang transaction sa isang tao, you are doing it fairly. No? You are doing it according to what is right. Hinuhusgahan mo ang tao ayon sa tamang pamantayan. Hinuhusgahan mo ang sitwasyon ayon sa tamang pamamaraan. So, you are judging other people according to what is right. And of course, alam natin, the only measurement for what is right is the Word of God. He does what is only good for others. Ginagawa niya lamang kung ano yung nakikita niyang makakabuti sa kanyang kapwa. Yan ang isang righteous man. No? So may kinalaman din sa ibang tao ang kanyang pagmamahal sa kautusan ng Diyos. Napakaganda ng description na binigay sa atin sa Psalm 1 verses 1 and 2 patungkol sa isang matuwid na tao. Ganito po nakasulat sa awit 1 talatang 1 hanggang 2. Sabi diyan, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Yan ang matuwid na tao. So a good father is a righteous man. Secondly, a good father is a man of integrity. A good father is a man of integrity. Yung pong salitang integrity, ang ibig sabihin, full or complete. Well, we often use the word integrity. I want to be a man of integrity.
Yung palang ibig sabihin ng salitang integrity, buo, kumpleto. Yung palang ibig sabihin ng salitang yon. Biblical integrity refers to a life of wholeness, honesty, and consistency with God's truth. You can only claim that you are a man of integrity if you are living consistently with the Word of God. If you're not doing that, then you cannot claim to be a man of integrity. Kasi ang pamantayan lang ng pagiging buo ng isang tao, salita ng Diyos. So kung aangkinin mo na ikaw ay isang lalaki ng integrity, anong basis mo? Diba? If your basis is other than the Word of God, then you are not a man of integrity. A person with integrity lives a full life according to God's standards. Hindi sa standard ng mundo, hindi sa standard ng company, hindi sa standard ng politika, hindi sa iyong sariling standard. Hindi ko magsasabi na I'm a man of integrity because this is how I do things. Hindi. Pwede nating angkinin na tayo ay isang lalaki na buo at may integridad kung tayo ay nabubuhay ng naaayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Hindi lang sa publiko, kundi maging sa pribado. Hindi lang yung nakikita ng mga tao, kahit dun sa hindi nakikita ng mga tao. Ang pagiging buo ng isang tao, ang pagiging man of integrity, di ba? Both ways, publicly and privately. At pansinin niyo po dito sa talata natin, kung papaanong kinonekta ng sumulat yung salitang matuwid sa salitang integrity. Righteous and integrity, he connected them with one another. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng maging totoo na ang isang tao ay righteous kung hindi siya man of integrity. Hindi pwedeng maging man of integrity ang isang mabuting ama kung hindi siya righteous. So magkasama yun. If you want to have a good father, if you want to be a good father, you should be a man who is righteous and a man who is with integrity. If a person loves the law of God, he will walk according to the law of God. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal ko ang kautusan ng Diyos, mahal ko ang batas ng Diyos, pero sinasalungat mo naman yung batas ng Diyos. O hindi mo sinusunod sa buhay mo. A man with integrity will mind what other people say, but he will never let those comments govern the way he lives. Sabi kasi ng iba, ay, wala akong pakialam sa sinasabi ng ibang tao. Gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Basta alam ko na wala akong ginagawang mali, itutuloy ko lang. Pwede sigurong sabihin ng isang tao yon kung nakatira siya sa isang lugar na wala siyang kasama. Kung nag-iisa lang siya sa mundo. Pero habang tayo ay nabubuhay sa isang mundo na mayroong society, may community, meron tayong kasamang ibang mga tao, we cannot say that we cannot mind what other people say or even mind what other people think. Bilang isang mananampalataya, we should be concerned about what other people say, and we should also be concerned about what other people think about us. Pero hindi ibig sabihin nun, kung meron silang sinasabi tungkol sa atin, meron silang iniisip sa atin, i-adjust natin lagi yung buhay natin ayon sa iniisip at sinasabi nila. Hindi ganon. Okay, meron kang sinasabi tungkol sa akin, meron kang comment tungkol sa akin, meron kang nakikita tungkol sa akin, okay lang yan. I will consider that, but I will not let what you say and think about me govern how I live. Kung meron mang magdidikta sa kung papaano ko dapat mabuhay, ang Diyos ko at ang kanyang salita. My God and His Word. He will choose to obey God rather than please men. Ang author, malinaw na tinuturo niya sa atin dito that a man of integrity, a man who is righteous, walks in his integrity. Diba? Yan sabi sa atin sa ating talata, di ba? Ang taong matuwid na lumalakad sa katapatan niya. So kung ang isang lalaki ay righteous, he will walk in his integrity. Ang kanyang integrity hindi lang sinasabi ng bibig. Ang kanyang integrity pinatutunayan sa kanyang buhay.
sa paraan ng kanyang gawa, sa kanyang salita, sa kanyang example. Maalala natin ang mga lalaki sa Biblia katulad ni Abraham. Abraham was a righteous man and he walked in his integrity. Pinili niya na sundin ang sinabi ng Diyos kahit nang ibig sabihin nito, iiwanan niya ang lahat ng meron siya. Kayamanan, mga kamag-anak, properties, and so on and so forth. Iniwanan niya lahat yun. Bakit ang sabi ng Diyos, pumunta ka dun sa lugar na yun na ituturo ko sa iyo. But he followed God. And he left everything behind. Naalala natin ang lalaking ang pangalan ni Daniel. Diba? Na alam niyang nasa panganib ang kanyang buhay kung mananalangin siya sa Diyos sapagkat mayroong batas na ipinatupad ang emperador na walang ibang pwedeng dasalan ang sinamang tao maliban sa kanya. At ang sinamang matatagpuan o mahuhuli na magdadasal sa ibang Diyos maliban sa kanya, papatayin. Anong ginawa ni Daniel? Alam natin ang storya. Pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pinaniniwalaang tama. Nagdasal pa rin siya sa Diyos. Maalala natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yung pinakadakilang halimbawa ng man of righteousness and integrity. Dahil pinili ng Panginoon na sundin ang kanyang ama, ano ang naging resulta sa kanya? Paghihirap, kamatayan. Yun ang naging epekto sa kanya ng kanyang pagpili na sundin ng kanyang ama. But still, he walked in righteousness with his integrity. Now, this is a good father. This is a good man. Diba? So, ang Biblia hindi po silent when it comes to ano dapat ang karakteristik ng isang mabuting ama. Ano dapat ang karakteristik ng isang ama? Merong sinasabi ang Biblia and we need to examine ourselves ayon dun sa sinasabi ng Biblia. Pangalawa, so nakita natin the legacy of a good father. So this is the legacy of a good father. Ito yung pwedeng iwanan ng isang mabuting ama. So let's look at the reward of a good father. The reward of a good father. A good father will leave a trace of righteousness and integrity according to our first point. This is his legacy. Hindi kayamanan, hindi property, hindi titulo ng mga lupa, hindi mga sasakyan, hindi rin ang ating edukasyon. Ang legacy ng isang mabuting ama. Ang legacy ng isang mabuting ama, halimbawa ng pagiging matuwid, at paglakad sa katapatan. May mga masasamang tao, katulad ni Nero, Hitler, ewan ko kung kilala niyo si Pol Pot. Ito po yung mga kilalang tao sa kasaysayan. At katulad ng iba, nag-iwan din sila ng mga legacy. Kaya lang iniwanan nilang legacy, pain, suffering, corruption, evilness. At hindi po sila nakalimutan ng kasaysayan. Pag pinag-aralan yung history, mababasa niyo mga pangalan nila. Paulit-ulit, kahit sa school. Di ba? Pag pinag-aralan ng history, binabanggit ang mga pangalan na ito. Pero masasamang tao yan. Kasi ang bawat legacy ng tao, merong fruit. Meron laging bunga. Yun yung naiiwanan. Di ba? Now, history may not remember every good father. Siguro, kung may naalala man na mabuting ama ang kasaysayan, hindi lahat eh. Meron mga unknown good fathers na hindi natin kilala. But, ito yung isang bagay na gusto kong sabihin sa inyo na mula sa salita ng Diyos, God will surely remember them. And God will definitely reward them. Ang mga taong mabubuti, ang mga amang mabubuti, ang mga amang matutuwid, ang mga ama na lumalakad sa katapatan, fathers of integrity, will be rewarded by God. Papaano? Two ways. Number one, his children will be blessed. His children will be blessed. Yung pong salitang blessed dito or blessed can be translated happy. Meron tayong series sa Beatitude. Diba? Paulit-ulit na ginamit ng Panginoong Hesukristo yung salitang blessed.
Blessed is the man, blessed is he, blessed are those. Alam niyo, yung ginamit ng Panginoon ng salitang blessed is the equivalent of the word blessed dito po sa verse natin. The equivalent word. You can translate this word as happy. Happy is the man. Blessed is the man. Pero yung pong happiness dito, hindi po ito yung apektado ng mga magagandang nangyayari sa kapaligiran. Yung mga masasayang tao, kasi magaganda yung nangyayari sa kanya, masaya lang yan ng pansamantala. Kasi yung mga dahilan ng kanyang kasiyahan ay pansamantala. Pero yung pong happiness na tinutukoy dito, ay yung pong dahilan na ang puso niya ay payapa kahit na nasa gitna ng mga problema. Ito ang permanenteng klase ng kasiyahan. This is the blessedness of Scripture. In the Bible, this word can have two possible implications, yung pagiging blessed. Una, the person himself will be blessed or the person himself is blessed. Sa Psalm 112:2, ganito nakasulat, ang kanyang mga binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa, ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. Ang salinlahi ng matuwid ay magiging mapalad. A man is truly happy. Bakit? Sapagkat alam niya na ang Diyos ay nagbibigay ng pabor sa kanya. Kaya natin pwedeng masabi, a man is blessed because God favors him. Humingiti ang Diyos sa kanya. Confident siya na lumalakad siya at nabibigyan niya ng lugod ang kanyang Diyos. Ang kanyang puso ay content in whatever situation sapagkat alam niya na pinapaboran siya ng kanyang Ama na nasa langit. Again, ang perfect example ng blessedness ay hindi yung mga Old Testament saints or yung mga New Testament apostles. Ang perfect example ng blessedness ay ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo, tinanggihan niya ang maging sikat. Paano niya tinanggihan ang pagiging sikat? Ipinangaral niya ang ebanghelyo at ang matitinding katotohanan nito patungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi popular yun. Kung gusto maging popular ng Panginoon, mangangaral siya ng ibang mensahe na gusto ng mga tao, na inaantay ng mga tao, na magiging dahilan para sundan siya ng mga tao. Pero anong pinangaral ng Panginoon? Pagpapakababa, paglilingkod, self-denial, kaharian ng Diyos, pagsasakripisyo, pag-aalay ng buhay. Ayaw ng mga tao yan. He was not popular during his time. Kung nakilala mo ng Panginoong Hesukristo ng panahon niyon, it's because of the irritation of the people against him. They hated him. They hated his message. He refused riches. Hindi siya naging mayaman. Anong pinili ng Panginoong Hesukristo? Ang yumaman sa katuwiran. Ang yumaman sa kabanalan. He avoided earthly power. Hindi siya naging makapangyarihan nung panahon niya. Bakit? Ang pinili niya, paglingkuran ng kapwa niya, magpakababa, kalimutan ng kanyang sarili. Yan ang pinili ng Panginoong Hesukristo. At anong naging reward sa Panginoong Hesukristo ng kanyang pinili? Nung pinili niya na hindi maging popular, nung pinili niya na hindi maging mayaman, nung pinili niya na hindi maging makapangyarihan, he end up with what? Being sentenced to die as a criminal on that shameful cross. Pinili niya na ialay ang kanyang buhay at ipako sa isang krus bilang isang kriminal. Pero hindi po natapos doon. Yun maaari ang naging reward ng Panginoon dito sa mundo. Pero tingnan niyo kung anong naging reward ng kanyang Ama sa kanya. Alam natin na ang Panginoong Hesukristo ay namatay. Pero anong ginawa ng kanyang Ama? Siya'y muling binuhay. At nung binuhay ang Panginoong Hesukristo, siya'y muling nabuhay sa kaluwalhatian at kapangyarihan magpasawalang hanggan. Yun ang tamang reward. Yun ang dapat gustuhin nating reward. Hindi ang reward ng mundo na ito, kundi ang reward ng Diyos na ating Ama na nasa langit. And this word, blessed, can also mean another thing. The person himself will become a blessing. So hindi lang po yung tao ang mabe-bless, kundi yung tao na yon magiging blessing sa iba.
So that's the other implication or the other sense of the word blessed. Ang isang sample niyan, Psalm 37:26. Ganito nakasulat, siya ay laging mapagbigay at nagpapahiram at ang kanyang mga anak ay nagiging pagpapala. So hindi lang pala siya nagiging pagpapala, pati anak niya nagiging pagpapala sa iba. A truly blessed man will become a blessing to others. Even his children will bring blessings to others. As he enjoys the favor of God, he will become a source of blessing for others. Pagka pala isang tao ay pinagpala, siya rin pala ay magiging pagpapala sa iba. Yun ang good man. Yun ang good father. Hindi lang siya pinagpapala, nagiging pagpapala din siya sa ibang tao. Again, pinapaalalahanan tayo na ang katotohanan na ito ay naging totoo sa buhay ng Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang totoong pinagpala. Diba sabi ng iba, hindi, ang pinagpala ay si Maria. Sapagkat siya'y pinagpala sa babae, sa lahat ng babae. Pero ang totoo, kaya sinabing si Maria pinagpala, sapagkat pinagbuntis niya ang totoong pinagpala, ang Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo ang totoong pinagpala. At ang Panginoong Hesukristo din ang naging totoong pagpapala sa mga makasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ang tumupad sa pangako ng Diyos kay Abraham. Ano yung tinutukoy ko? Doon sa Genesis 12 verse 2, ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham sa Abrahamic Covenant. Ang nakasulat doon ganito, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang pagpapala. Alam niyo kung sinong tumupad niyan? Hindi si Abraham, hindi si Isaac, hindi si Jacob, hindi ang Israel. Ang totoong tumupad ng Genesis 12 verse 2, si Jesus Christ. Paano tinupad ni Jesus Christ yung pagiging pinagpala at pagpapala sa marami? Sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, tumanggap ang mga makasalanan ng pagpapala ng kaligtasan. Pagpapatawad, katubusan, pagtanggap ng Diyos sa kanyang pamilya. Yan ang ginawa ng Panginoon. Siya ang totoong pinagpala at ang totoong naging dahilan ng pagpapala para sa iba. Katulad ng Panginoong Hesukristo, pwede rin tayong maging pinagpala at pwede rin tayong maging pagpapala. Ngayon, siyempre, hindi tayo pwede maging savior ng ibang tao. Siya lang ang savior. Paano tayo magiging pagpapala ng iba? By bringing others to Christ. Ano sabi dun sa Matthew 5 verse 16? Pagpaliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. So sa pamamagitan ng ating testimony, sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating righteousness and integrity, we can bring others to Christ by sharing to them the gospel. So ikaw, pwede ka rin maging pagpapala pala sa iba. Sa pamamaraan ng pagiging pagpapala ng Panginoon tungo sa kanilang kaligtasan. Intindi nun. So if you are a good father, if you are a good person, you can be a blessing to others by bringing them to Christ. Second and last, hindi lang siya yung magiging pagpapala o hindi lang siya pagpapalain, but his children will also follow him. His children will also follow him. Maraming translation, but I think the New Living Translation is a good translation of the original. Ganito po yung translation sa New Living Translation. Sabi, the godly walk with integrity. Blessed are their children who follow them. Blessed are their children who follow them. Ibig sabihin, ang isang mabuting ama, ang isang mabuting tao na lumalakad sa katuwiran at integridad, magkakaroon din siya ng mga anak na lumalakad sa ganon ding pamamaraan.
I think that's one of the greatest rewards a good father can receive. Di ba? Yung magkaroon siya ng mga anak na lumalakad din sa katuwiran, katulad niya, at lumalakad din na may integridad na katulad niya. Lumalakad ng katulad niya. Yung iba, ang iniisip nila, ang pinakamainam na legacy na pwedeng iwanan ng isang ama sa kanyang mga anak ay kayamanan. Pamana ng properties, mga mansyon, eroplano, magagandang sasakyan, yate, isla, and so on and so forth. Para sa iba, yan ang kanilang gustong iwanang legacy. That's the best legacy they can ever think about. It is true that money can give our children a good life, pero hindi po assurance yan that they will become good people. Kahit na napakayaman mo, mag-iwan ka ng legacy ng kayamanan sa mga anak mo, kaganda buhay nila, pero hindi ibig sabihin magiging mabuting tao sila. Marami nga po na yumaman sa pamamagitan ng mga kayamanan ng kanilang mga magulang, naging mga kriminal at masasamang tao sa mundo na to. The author wants us to see that what really matters is not what kind of life our children will end up with, but the kind of life that they will choose to live. Pwede nga mga anak natin ay yumaman or hindi yumaman. Hindi natin hawak yun Pwedeng mayaman ka, nagpamana ka ng kayamanan, pero yung anak mo, winaldas naman yung kayamanan mo, naalala mo yung prodigal son. 'Di ba? Mayaman yung ama niya, kinuha niya na lahat ng kayamanan niya. Dapat yumaman din siya, 'di ba? Anong nangyari sa kanya? Namulubi nga siya So, pwedeng ganun ang mangyari sa anak natin. Pero kung mag-iiwan tayo ng isang legacy of righteousness and integrity, we can expect them to choose a better way of life. But let me clarify na hindi po dahil nag-iwan tayo ng legacy ng righteousness and integrity bilang mga ama, automatic na yung mga anak natin magiging mabuti. Hindi. Baka isipin, ganun pala. So, okay, magiging man of righteousness ako, magiging man of integrity ako, automatic pala yung mga anak ko magiging mabubuting anak. Hindi po yun ang ibig sabihin. I think the key word here is the word walk. Walk. Diba? A righteous man walks in integrity. Ano ibig sabihin nun? A righteous man walks in his integrity. He lives by his example. So isang righteous man, ang isang good father, a righteous man, a man who is full of integrity, nagtuturo siya sa kanyang mga anak ng mga prinsipyo ng katuwiran at katapatan sa pamamagitan ng kanyang halimbawa. Halimbawa. Ibig sabihin, tinuturuan natin yung ating mga anak na sumunod sa ating ginagawa. Hindi lang yung sinasabi, dapat ganito, dapat ganon, ito yung tama, ito yung... Hindi By way of example. Kung ano yung nakikita sa atin ng ating mga anak, yun din ang kanilang susundan. Anong sabi sa Proverbs 22:6? Kaya nga tinuro sa atin itong early discipleship ng ating mga children. Sabi diyan, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya, ay hindi niya ito tatalikuran. So, our duty as good fathers is not to teach by words. Our duty is to live by example. Train them by example. We train them by following our example. Kahit nga hindi ka magsalita Kahit nga hindi ka magturo. Pero kung nakikita naman consistently ginagawa mo, ang mabuting bagay, ang katuwiran, ang pagiging man of integrity, it's impossible for your children not to see and to follow. Interestingly, surveys reveal that a low percentage of children follow their father's career. Alam niyo yung mga doktor, maliit lang yung percentage na yung mga anak nila magdodoktor din. According to survey. Yung mga engineers, maliit lang yung percentage na yung mga anak nila magiging engineer din.
That's according to the survey. I don't know how true this is. Nabasa ko lang to sa internet. But a higher percentage become like their fathers in their character. Ibig sabihin, kung ano yung paraan ng pamumuhay ng tatay, ginagaya ng anak. Kung ano yung nakikita sa tatay, yun yung nagiging buhay ng anak. Our example have more impact. Our examples have more impact in the lives of our children. Kailangan isipin natin yung paraan ng ating pamumuhay because our children absorb our behavior. So kung ano yung nakikita nila, kung ano yung naobserbahan nila sa'yo, kung paano mo tratuhin yung asawa mo, kung paano mo tratuhin yung kapwa mo, ganun yung susundan nilang halimbawa. Kung paano ka mag-behave sa loob ng bahay, ganun din sila. We cannot force our children to do something that they cannot see in us. That's hypocrisy. Diba? Kung ganito gagawin mo, ganyan ang gagawin mo, ito ang tama. Hindi mo naman ginagawa. All we need to do is to become good fathers and lead them to Jesus Christ. Our examples are secondary because ultimately, Diyos pa rin ang magpapala sa ating mga anak ng kaligtasan. Bakit ko sinasabi yan? Dali natin sila sa Panginoon. Ipanalangin natin ang kanilang kaligtasan. Ang Panginoon ang magliligtas sa kanila because ultimately, only Christian children can become good children. Ulitin ko ha. Ultimately, only Christian children can become biblically good children. Nasabihin ng mga magulang, hindi, mabait ang anak ko. Mabuti yan. Ganito yan. Kung hindi mananampalataya ang anak mo, you cannot claim that he is a good person. Bakit? Bible lang ang pwede magsabi kung sino ang good. And only those who are Christians can be biblically good people. Kaya nga pinag-usapan natin ito, sino ba ang biblically good father? Yung sinasabi ng Bible na good father, a man of righteousness, a man who walks in his integrity. At anong sabi ng Bible? They will be rewarded. They will be blessed. They will become a blessing. And ultimately, their children will follow their example. Kaya tell me who your children are, and I will describe to you the father. Kasi kung sino yung anak, kung ano yung paraan ng kanilang pamumuhay, kung anong values meron sila, kung anong lifestyle meron sila, that's the kind of lifestyle and values na meron ng kanilang father. Yun ang legacy na iniwanan sa kanila. It's not late yet. It's not too late for our fathers here or for our soon-to-be fathers, soon-to-be wives. Iniwanan tayo ng Biblia ng standard. All we have to do is go back to it, pray about it, and hiningin natin sa Panginoon, I want to be a good, hindi lang ito applicable sa good father. It can be applicable to a good mother, a good son, a good daughter, diba? A good in-law, a good neighbor. So we can apply this to almost every kind of person, but the results will be the same. Happy Father's Day sa lahat ng fathers dito. I hope baunin natin ang mga paalaala sa atin ng salita ng Diyos because these principles are applied to all of us. Hindi lang mga fathers. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa reminder from your word of what a good father, what a good person is. He walks in his integrity because he is a righteous man. At dahil dito, you will bless them and they will turn to become blessings to others. And they will have children who will follow their examples. Dalangin po namin, we would like to be a church known with parents, Christian parents na nagdi-disciple sa mga anak nila at nagtuturo sa pamamagitan ng kanilang halimbawa na nagdadala sa katuwiran at integridad para sa kanilang mga anak. So that this church will grow into a church full of men and women who are righteous,
who are loving sa batas ng Diyos or consistently obeying it, and who are walking in integrity. That's a great blessing. At alam namin na pagka naging ganito ang church na ito, you will use this church as a blessing to other people as well. Pagpalain niyo po ang aming mga ama. At ang dalangin po namin, tulungan niyo po ang aming mga ama na maging mabuting mga ama. Not perfect fathers, but good fathers, according to the standard of your word. Ito po'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus namin, Panginoon. Amen.